Political harassment agad mga kababayan. May ganun po. Yung ating PNP po, mga professional sila. Never sila na nag-engage in politics. Kahit yung ating armed forces, mga professional sila mga kababayan. Professionals and gentlemen. Walang kulay. A political institution po sila eh. And in fact, kung politika man lang po yung pinag-uusapan, ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Si Inday mga kababayan, kung ano-ano ng mga issue yung ibinabato sa ating administrasyong bongbong. Bakit niya Mr. Maravillas, ano yung latest ngayon? Inaakusan niya mga kababayan yung PNP ngayon ng political harassment. Ito siya, mga kababayan. 38 minutes ago pa lang. Political harassment, Vice President Sara Duterte writes a scathing open letter addressed to Philippine National Police Chief General Romel Marbil, describing the reduction of her security personnel as clear case of political harassment. Diba, mga kababayan, during the SONA, kasabay ng SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pinag-utos ni General Marbil ng PNP ang pag-recall sa 75 na mga security personnel, PNP security personnel na naka-assign kay Inday. O na may parinig lang siya, mga kababayan, na sana niya sa pag-recall ng mga inassign sa kanyang PNP, mababawasan na niya yung krimen sa kalsada at paglaganap ng droga. Ganun muna mga kababayan yung mga parinig patama ni Inday. Pero ngayon po, medyo bumuelo na siya. Habang nandoon pa siya mga kababayan sa Germany, nagpalabas siya ng open letter. Ayan po yung sinasabi niya. Sabi rito, kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ang aking seguridad na nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong bayan, let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is, a clear case of political harassment. Yan yung pinalabas niya, an open letter addressed to PNP Chief General Romel Marbil, July 29, 2024. Political harassment agad mga kababayan. May ganun po. Yung ating PNP po, mga professional sila. Never sila na nag-engage in politics. Kahit yung ating armed forces, mga professional sila mga kababayan. Professionals and gentlemen. Walang kulay. A political institution po sila eh. And in fact, kung politika man lang po yung pinag-uusapan, ay yung kanyang tatay po ang nagpo-politicize sa armed forces at saka sa PNP. Ilang beses po sa nausog rallies na nawagan ng intervention sa politika. Gusto nang pawidruhin mga kababayan ng support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga, tinawag ng ilang mga congressmen yung mga attacks mga kababayan ni Digong sa ating Pangulong, inciting to sedition. So sila yung namumulitika, pinopolitika mga kababayan yung ating armed forces, ginagatungan. Pero ngayon si Inday, ina-accuse mga kababayan directly yung ating PNP ng political harassment. Ito po mga kababayan, clear case daw ng political harassment, sabi ni Inday. Kaya sabi dito ng Impact Leadership, in contrast niya during his talk to the people on November 17, 2020, Duterte's father, then President Rodrigo Duterte, threatened then Vice President Leni Robredo, who had launched relief operations amid the onslaught of Typhoon Ulysses. The elder Duterte was criticized for being absent during the typhoon with the hashtag nasaan ang Pangulo trending online. Ito yung political harassment, mga kababayan, sabi dyan. Next time, do not commit the mistakes or I'll be forced to insult you because you are playing too much. Nagpapaano ka? Pag papabeauty ka ng waswasan kita ng gusto.
Well, this is your bad. This is your nightmare. Rodrigo Duterte threatening the Vice President Leni Robredo, November 17, 2020. Yan ang political harassment. And in fact, ngayon nga po, binubuli nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung tingin nila sa ating Pangulo, weak leader po, kung ano-ano pong mga akusasyon ang ibinabato sa ating Pangulong Bongbong, hinaharas nila yung ating Pangulo. Pinipressure nila na mag-resign. Ginagatungan ng publiko na magalit mga kababayan. Labeling the President bilang isang bangag, bilang isang adik. Kaya nga po, ang mga pinagpapakalat nila sa sinabayan nila mga kababayan yung suna ng ating Pangulo. Pinakalat nila sa social media po yung fake video, yung sinasabi nilang pulburon na video. Kung hindi yan political harassment against the President, ano ang tawag po ninyo niyan? Tapos binabaliktad nila ngayon, mga kababayan. Kinukulayan mismo ni Vice Presidente Inday Sara yung naging desisyon ng PNP na i-recall po yung 75 PNP personnel. Kasi sabi po ni General Marbil, hindi man nga lang siya ang inalisan ng security galing sa PNP. Pati yung ibang mga generals, former generals na nag-request ng security, ibinalik na rin po, ni-recall na rin po ng PNP kasi kulang nga yung ating mga PNP personnel. And besides po, ang dapat na mag-secure kay Inday Sara, yung Presidential Security Group, iyon man talaga ang nagsisecure po, boss ng Presidente at ng Vice Presidente. Si Inday po may more than 400 security. So kulang pa ba ang mga security personnel, mga kababayan? Unang-una siya yung nag-declare ng kanyang sarili as designated survivor. Di ba? Ibig sabihin, sa paniwala niya, kaya niyang takasan ang lahat ng peligro. Designated survivor nga po siya. Sa panahon nga ng emergency, ng krisis, nandun siya sa Germany habang lubog sa baha yung ating mga kababayan dito sa Metro Manila. You see, kaya pala nakita ko sa post po ni Bato, nananawagan po sa Armed Forces at sa PNP, yung mga retired siguro na Armed Forces at PNP, na mag-volunteer na lang daw para i-secure yung ating si Inday Sara. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? Intensified black propaganda po ito. Gumagawa na naman po sila ng senaryo. Gusto nilang para palabasin, inaapi si Inday ng ating administrasyon, ng ating Pangulong Bongbong. Ito, post ni Bato, 44 minutes ago. Attention former PNP, EAP, who are good at unarmed combat and volunteering to provide security and protection to BP Inday. Sara, please sound off. Bayanihan lang, walang sweldo. May ganun. Ito ang pure propaganda, politika para ipamuka mga kababayan na inaapi sila ng ating administrasyon. Si Inday inaapi na ng ating administrasyon. Ang tingin ko po kasama ito sa script nila. Di ba si Inday? O na nagpakalat ng video sa TikTok. Yung lastro niya rito. Yung piklat niya rito. Ano niya, Inday, nangyari dyan sa, yung dito sa leeg. May gusto niyang magurgur sa akin. Pero hindi niya sila nagtagumpay. Naging nga ng paliwanag kung sino yung nag-attempt na magurgur sa kanya. Itinuro yung lahat silang lahat. A very cheap political propaganda po. Pa-victim, madaling sabi po. Yan ang script ng propaganda nila, mga kababayan. So ito yung sinasabi rito. A clear case of political harassment. Vice President and self-appointed designated survivor Sara Duterte writes an open letter addressed to PNP Chief General Romel Barbil regarding the reduction of her security personnel, calling it a clear case of political harassment. Sa sulat po na pinost niya sa Facebook ngayong araw na to, Duterte reiterated that the reduction of security personnel will not impact her duties as Vice President and emphasized that there are more pressing issues facing the nation. Duterte accused Marbil of spreading falsehoods and outlined specific points to counter his claims.
Una, sabi niya rito, the Vice Presidential Protection Division na niya was established to ensure the security of Vice President without interference. Pangalawa, Duterte disputed the claim that local police augment her security during provincial visits, highlighting that the BPPD was created to avoid such disruptions. Pangatlo, she refuted the assertions of the Office of the Vice President that the Office of the Vice President agreed to the personnel reduction, stating that the decision was imposed without consultation. Pangapat, Duterte questioned the rationale behind the security reduction, citing instances of harassment and potential threats to her family. Anong harassment po na nangyari sa inyong pamilya? Bakit walang records yung PNP? O kahit man lang yung NBI? Walang blatter po. Anong uri ng harassment? Di ba? Mag-file kayo ng complaints sa PNP. Dapat may investigasyon. At tapos kung talagang nangyari po, di filean ninyo ng asunto kung sino man pong PNP personnel, yung team leader, sino yung nag-utos, filean po ninyo ng kaso. Yan, general statement ang sinasabi po ninyo. Napakalinaw na political statement lang po ito. Di ba? Baseless. Parang yung pagurgur po. Wala mang blatter sa pulis. Basta sinabi na lang niya na may nag-attempt na maggurgur sa kanya at kung sino yung nasa likod nang itanong, silang lata niya. Hallucinations po. So sabi dyan, she criticized the reassignment of Mindanao-based personnel to the National Capital Region, suggesting that this move undermines local police capabilities in Mindanao. Unang-unang pag-reshuffle po mga kababayan ng PNP at normal na ginagawa. Regular po yon. Lagi naman pong may reshuffle. Kasi yung iniiwasan po ay yung magkaroon ng influence yung mga politiko sa PNP. Yung too much familiarization. Pag too much familiar na po sa isang politiko ang PNP, most of the time ang nangyayari, nagiging private army na tuloy. Mga kababayan ng isang politiko, yung assigned police personnel, yun ang rason kung bakit regular yung ginagawa po na reassignment, reshuffle po. Ganon, lalo pa tulad ng sitwasyon ngayon po, dyan sa Davao, yung isang ma-influensang pastor na wanted ng batas, ilang beses na po na nakapuslit sa mga raids na isinagawa ng ating PNP. Kasi ma-influensya nga po. So possibly, pati yung local police po, sympathetic doon. Yun ang iniiwasan po, mga kababayan. So tama lang yung regular reshuffle po para hindi maabuso. Tama? So baseless po ito ng mga sinasabi ni Inday. Duterte expressed concern over potential harassment of ordinary citizens and criticized the timing of the security reduction, linking it to a recent resignation from the Department of Education, comments on the State of the Nation address, and a controversial video. Dinamay na naman po ninyo yung mga ordinary citizens. Wala man pong ganon. May pagrespeto po sa human rights ang administrasyon na to. Kahit nga po sa war on drugs, walang nangyaring extermination po. Di tulad ng panahon ng inyong tatay. Walang pagrespeto sa ordinary citizen. Kaya nga po may kaso sa ICC. So wag ninyong ina-accuse yung administration na to ng pang-aabuso or harassment kasi wala po silang records na ganon. Di ba? Ang may records po, yung past administration. Tama? Binabaliktad ninyo eh. Duterte urged Marbil to prioritize addressing the nation's pressing issues and to avoid further political harassment. She vowed to return the remaining 45 personnel assigned by Marbil, highlighting the ongoing challenges of crime and drug-related issues in the Philippines. Unang-una po, sobra-sobra na nga yung inyo pong security. Hindi man po nako-compromise yung security po ninyo kasi tulad ng mga previous vice presidents, ang nagsisecure po niya, yung PSG, yun talaga po ang may mandato to secure the president and the vice president. So sabi niya rito, kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ang aking seguridad,
Nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang taong bayan. Kita ninyo, ang tawag dyan sa amin mga kababayan sa ganitong mga kwento, mga akusasyon, balubagi, gawa-gawa, bungang isip lang po, imagination niya. Tulad na lang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy sa Davao City kamakailan. Bakit kasi hindi ninyo advisean si Kibuloy na sumurrender na lang, harapin yung kaso niya? Kasi siya naman yung nagsabi na pag sa usgado final yung kaso, harapin niya. Paano niya makukuha yung ustisya? Ayaw niyang umarap sa ustisya. Tama? At unang-una, itong si Pastor Kibuloy, hindi man po siya ordinaryong tao. Di ba? Bilyonaryo siya. Paano naging ordinaryong tao ang isang tulad ni Pacquiao? So doon pa lang sa description mga kababayan, mali-mali na si Inday. Kaya pala niya ito sinasabi para lang i-depensa si Pacquiao. So may statement na naman siya mga kababayan kay Pacquiao, pero wala siyang statement until today, no comment pa rin sa issue ng West Philippine Sea. Sabi niya, ang relief ng PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd, pagkatapos ko inihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang cocaine video. Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is, a clear case of political harassment. Mag-file kayo ng complaint sa Husgado kung may political harassment po na na-experience po kayo, hindi yung pa-press release kayo ng pa-press release or post kayo ng post sa inyong pong page. Di ba? Parang si Pacquiao, sige ang palabas ng statement sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Wala mang silbi yung mga statement na ganon. Kasi po, ang kaso nasa husgado. Di ba? Ngayon, kung may ebidensya kayo ng political harassment, mag-file kayo ng reklamo. I-black and white po ninyo. Dapat specific. Sino yung nang-harass sa inyo? Sino nag-utos ng harassment? I-file po ninyo. Dapat ganyan po, kwento-kwento, baseless na mga akusasyon po, dinadamay pa ninyo po yung ating PNP na pinalalabas ninyo, ginagamit sa politika. Walang ganun po. Kaya yung mga reactions po, hindi pumapabor sa kanya. Sabi ni Nona Daludong Inakay, tell that to the Marines. Sabi ni Marieta Yandok, it must be humiliating to be irrelevant. Sabi ni Orville Barlintangco, buff or buffet. Buff siguro yan. Parang foreigner po. We don't need to see and hear you anymore. Di ka importante. Sabi ni Eli Ramos, in order to avoid criticism of her attending to TS concert in Germany, she is using diversionary tactic. Nagkalata po na nililihis yung issue kasi nabasinday sa paglipad mga kababayan outside the Philippine area of responsibility sa kasagsagan ng baha. At pinagdududahan na nag-attend ng concert ni Taylor Swift. O diba? Kaya gumagawa siya ng kwento mga kababayan para maiba yung issue, mapagtakpan yung mga mali niyang judgment mga kababayan na tinawag ni Congressman Itzel Lagman na walang empatya niya, walang concern. Diyan na niya nasusukat ang isang leader sa panahon ng emergency kung siya ba sasaklolo. O diba? Tapos yung mga minions ni mga digs mga kababayan, palabas ng mga pictures na nag-ayuda. Ayun, booking. Matagal na pala yun mga kababayan. File photo. Ayan po. Si Mr. Sasot, Davao City has always been consistent. They always remind people that what they are giving out are from the people themselves. Yan ang mga post nila. Sabay-sabay po. Si MJ Kiambao, tapos si Malotikia, same pictures po. Yung pala, matagal na to na relief operation nila. Sinners po ng mga dilawan, sabi rito ng Millennials for Lenny. Look, nagpakalat na naman ng kasinungalingan ang mga trolls ni Digong. Just a simple Google reverse image search, malalaman mong year 2022 pa yung pinapakalat nilang photo relief ops ng Davao City.
Ito ay sa panahon ng kasagsagan ng bagyong Paeng, hindi ng bagyong Karina. You see, ganun sila magtay-tay ng kwento, ng kasinungalingan. Ayan o. Teo Moreno, they're trying to destabilize Davao, yet here are the Davaoenos helping those in need. Yan o. Sabi ni Malotikia, consistently Davao City moves to help Luzon in the aftermath of Karina PH. Yan o. Ngayon, nang i-search po, tingnan ninyo. Davao City sends second batch of aid to Paeng-stricken areas posted November 8, 2022. Ayan ba? So November 2022 pa pala yung picture na to. Pinalalabas ng mga minions ni Mount Diggs, mga propagandista nila, mga kababayan, na matik na tumulog yung Davao. Hindi man pala totoo. Ang bababaw ninyo. O ngayon, gawa-gawa naman ang kwento si Inday para mapagtagpan po itong mga ginakalat nila. Mga kapalpagan ng kanilang mga propagandista. Magpakatotoo kasi kayo. Sabi ni Glenn Gatdola, karma is real. Sabi ni Victoria Bolo, FAMAS Award for the Best Actress goes to Sara Duterte. Congratulations. Sabi ni Marilo Pagkalinawan, hashtag nasaan ang BP? Thousands of people gathered on the hill overlooking the stadium in Munich, Germany to watch Taylor Swift's The Eras tour this weekend. Kaya ang tanong, kaya ba niya si Inday biglang lumipad papuntang Germany? Hindi man lang dinilay muna yung kanyang paglipad kahit pinauna man lang yung kanyang mga kapamilya muna at mag-attend sa pangangailangan ng ating mga kababayan na sinalanta ni Karina. Malamangan niya si Inday kasi nag-attend ng concert ni Taylor Swift. Yan tuloy yung duda, mga kababayan ng mga mamamayang Filipino. Sabi naman po ni General Marbil, ang rasonan niya kung bakit ni-reduce yung security ni Inday, unang-una, wala man yan siyang threat. Ayan po. Sara Duterte's PNP security reduced as no threat seen on BP. We don't see any threat against the Vice President niya, so we need to reduce the people. Kung kailangan niya kailangan niya ng marami, di mag-request niya siya para madagdagan. Kailangan niya natin yung mga tao sa ground. My guidance niya is, people with any threat should be given security. And we don't see any threat against these people. Wala man silang nakikitang threat po kay Inday. So di man kailangan ng napakaraming security. Ibig sabihin, yung security niya galing sa presidential security group, the usual, yun ang magsisecure kay Inday Sara. Hindi na yung napakaraming isang batalyon na po. Tama? Kasi logic naman po yung ating mga mamamayang Filipino. Imagine, wala man pong ginagawa ng marami si Inday kasi nang bigyan ng trabaho si Inday ng ating Pangulo as DepEd Secretary, nag-resign na po siya. Kaya nga po may panahon siya na magpasyal-pasyal papuntang Germany kasi hindi na siya busy. Wala na siyang trabaho. Sayang nga po yung pasweldo. Dapat nga pagbalik niya rito, tender ng resignation na lang po siya kasi sayang yung taxes na pinapasweldo sa Vice Presidente. Dapat yun na po. Ayan man lang, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.